Marshall Peak, Kabanata 5053. Napilitan bumili. Naging interesado si Yang Kai sa mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal. Nang maalala niya ang kanyang nakita, nagtanong siya ng may pag-aalinlangan. 10 copper coins. Nakangiting tumango ang matanda. Oo, 10 copper coins para sa isang skewer. Ito ay patas, hindi ba? Kukuha ako ng isang skewer, kung gayon. Habang nagsasalita si Yang Kai, nangisda siya ng 10 tansong barya at ipinasa ito sa matanda. Bilang 7th grade Heaven Opening Realm Master, natural na hindi siya nagdala ng anumang copper coins. Ang tanso, pilak, at ginto ay ginamit ng mga mortal sa pagbili ng mga kalakal. Karamihan sa mga cultivator ay hindi mangangailangan ng gayong mga bagay. Gayunpaman, maraming tao ang naninirahan sa miniature universe ni Yang Kai. Ang mga baryang tanso, pilak, at ginto ay karaniwang ginagamit sa pagpapalitan ng mga kalakal. Sa makatuwid, ang 10 tansong barya na nahuli niya ay kinuha mula sa kanyang miniature universe. Nakapagtataka, sinulyapan ng matanda ang mga copper coins ngunit hindi niya kinuha. Sa halip, madilim ang ekspresyon niya. Ginagalit mo ba ako dahil lang sa matanda na ako, brat ka? Isang naguguluhan na si Yang Kai ay nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin, senyor? Nang makitang sincere ang binata, kumunot ang noo ng matanda. Habang sinusuri niya si Yang Kai, bigla niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Oh, naiintindihan ko, brat, dahil bago ka sa lugar na ito at wala kang alam, hindi ko ay settle ang score sa iyo. Sa halip, may ituturo ako sa iyo ngayon. Sumagot si Yang Kai ng may paggalang. Tanga ako. Nakangiting sabi ng matanda. Ang mga tansong barya na ginamit sa marketplace na ito ay espesyal na ginawa. Itong mga ordinaryong copper coins ay hindi magagamit dito. Pagkatapos niyang magsalita, pamitik siya ng tansong barya kay Yang Kai. Kinuha ni Yang Kai ang barya at maingat na sinuri ito. Napagtanto niya na kahit na ang material na ginamit sa paggawa ng tansong barya ay hindi espesyal, ito ay talagang custom-made. Ang karakter na yin ay nakaukit sa isang gilid, habang ang karakter na yang ay nasa kabilang panig. Walang uri ng paghihigpit sa tansong barya, at walang kakaibang paraan ng paggawa nito. Hindi magiging mahirap na gumawa ng peke. Kahit papaano, madaling magawa ni Yang Kai ang marami sa kanila kung gusto niya. Gayunpaman, hindi nararapat para sa kanya na gawin ito. Naiwan na walang pagpipilian, matapat na lang siya sa matanda. Pasensya na, senyor. Wala akong ganitong uri ng tansong barya. Humalaklak ang matanda. Alam kong ayaw mo. Ayos lang. Sigurado akong may cultivation resources ka. Maaari mong ipagpalit ang mga ito sa mga tansong barya sa akin. Ganyan ba gumagana? Natigilan si Yang Kai. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Madiin na tumango ang matanda. Matapos itong pag-isipan, kinuha ni Yang Kai ang isang 6th grade yellow crystal dahil hindi niya mapigilan ang kanyang pag-usisa. Paano ang bagay na ito, senyor? Itinaas ng matanda ang kanyang noo at kinuha ang 6th grade yellow crystal, pagkatapos ay natuwa siya. Ito ay isang napakagandang 6th grade yang element na material. Ang galing. Matagal na akong walang nakikitang kasing dalisay nito. Sinabi ni Yang Kai sa kanyang sarili na ang bagay na ito ay tiyak na dalisay, dahil ito ay resulta ng pagkikristal ng kapangyarihan ng burning light. Walang material na yang element sa mundo na mas dalisay kaysa dito. Maaari mong ipagpalit ito ng 10 skewer ng sugar-coated hawthorn fruits. Matatag na sabi ng matanda, pagkatapos ay handa ng mangisda ng 10 skewers ng sugar-coated hawthorn fruits. Sandali lang. Mabilis siyang pinigilan ng nagtatakang si Yang Kai. Dahil ang isang skewer ng sugar-coated hawthorn fruits ay nagkakahalaga ng 10 copper coins, ang 10 skewers ay magiging 100 copper coins. Paano naging posible na ang 6th grade yellow crystal ay maaari lamang ipagpalit sa 10 skewer ng sugar-coated hawthorn fruits? Ang 6th grade yellow crystal ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 milyong heaven opening pills, at isang resource na bihira ay hindi talaga mabibili ng pera. Dahil sa rate ng conversion, nangangahulugan ito na ang isang copper coin sa marketplace na ito ay nagkakahalaga ng 200,000 heaven opening pills. Si Yang Kai ay nabigla ng isang pakiramdam ng pagkabalisa. Hindi niya akalain na niloloko siya ng matanda, ngunit napakamahal ng bagay na ito. Hindi katakataka na nang bumili ang 7th grade Heaven Opening Realm Master ng isang skewer ng hawthorn fruits mula sa matandang ito kanina, lumitaw siya na parang naahit ang ilan sa kanyang laman. Iyon ay dahil ang isang skewer ng mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal ay nagkakahalaga ng 2 milyong heaven opening pills. Bakit ang mahal?
Mabilis siyang pinigilan ni Yang Kai, ngunit ang matanda ay napakabilis. Sa sandaling nagsimula siyang magsalita, ang matanda ay naglabas ng 5 skewer ng mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal. Senior, kahit nabaguhan ako sa lugar na ito, hindi mo ako maaaring apihin ng ganito. Tinitigan ni Yang Kai ang matanda na may tame-time na ekspresyon. Nakangiting sagot ng matanda. Tiyak na hindi ko aapihin ang isang binatang tulad mo. Huwag mag-alala, ako ay isang matapat na mangangalakal. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa paligid. Napakunot noo si Yang Kai. Pagkatapos pag-isipan ito sandali, sinabi niya. Kukuha lang ako ng isang tuhog. Hindi ako maaaring magkaroon ng ganoon karami. Paulit-ulit na umiling ang matanda. Hindi, nakapaglabas na ako ng 5 skewers. Kailangan mong bilhin silang lahat. Isang walang imak na si Yang Kai ang tumanggi. Hindi ba pwedeng ibalik mo na lang sila? Ibinaba ng matanda ang kanyang ulo at sinabi sa isang malungkot na boses. Kung ang isang tao ay nagsasaksak ng punyal sa iyong katawan at inilabas ito, maaari ka bang magpanggap na walang nangyari? Napatulala si Yang Kai. Parang pagkukumpara ng mga dalandan sa mansanas. Umiling ang matanda. Pareho lang nang sa akin. Ang galit na si Yang Kai ay sumigaw. Sinabi mo lang na isa kang matapat na mangangalakal, ngunit narito, hinihimok mo akong bilhin ang iyong mga paninda. Hindi ito makatarungan. Hindi siya pinansin ng matanda at pinalamanan niya ang 5 skewer ng sugar-coated hawthorn fruits sa kanyang mga kamay. Matapos ipasa sa kanya ang 50 copper coins, tame-time niyang sinabi. Bata, kunin mo na lang ito bilang pagbibigay ko sa iyo ng leksyon ngayon. Kailangan mong mag-ingat sa tuwing lalabas ka mula ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, nagmamadali siyang umalis dala ang kanyang mga tuhog ng mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal. Naiwang tulala si Yang Kai habang hawak niya ang 5 skewer ng sugar-coated hawthorn fruits sa isang kamay at 50 copper coins sa kabilang kamay. Hindi niya maintindihan kung anong uri ng maldita ang marketplace na ito. Bakit nagkaroon ng ganoong lugar sa Yinyang Pass? Ano ang layunin ng pagtatayo nito? Maliwanag na si Yang Kai ay niloko ng matanda, ngunit medyo naaliw pa rin siya. At least, mayroon pa siyang 5 skewer ng sugar-coated hawthorn fruits at 50 copper coins. Dahil ang mga prutas ay napakamahal, maaari silang magkaroon ng ilang kamangha-manghang epekto. Marahil ay maaari nilang paginhawahin ang isip ng isang tao o dagdagan ang pamana ng miniature universe. Sa pag-iisip nito, iniligpit ni Yang Kai ang mga copper coins at kumuha ng isang skewer ng mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal bago kumagat. Habang inunguyan niya ang prutas, napagtanto niyang nakakapreskong matamis ito na may bahid ng asim. Ang laman ay malambot at sariwa. Higit sa lahat, naalis na ang hukay ng prutas, kaya hindi na niya ito kailangang iluwa. Pagkatapos magkaroon ng isa sa mga prutas, tumayo siya sa parehong lugar ng ilang sandali. Pagkatapos, nagpakita siya ng isang madilim na ekspresyon. Ito lang ang pinakakaraniwang prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal na walang nagawa upang madagdagan ang pamana ng cultivator. Sinumpa ni Yang Kai ang hindi tapat na mangangalakal at nagkaroon ng gana na habulin ang matanda at labanan siya hanggang kamatayan. Sa sinabi nito, hindi niya kailanman isinagawa ang kanyang ideya, dahil ang kabilang partido ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kung talagang tinakbuhan niya ang matanda, siya ang mahihirapan. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Habang kumakain siya ng mamahaling sugar-coated na mga hawthorn na prutas, nag-shuffle pa si Yang Kai sa marketplace. Ang abalang kalye ay nalilinya sa lahat ng uri ng mga tindahan. Hindi nagtagal ay huminto si Yang Kai sa kanyang paglalakad sa harap ng isang accessories shop. Ang mga accessories sa shop ay lahat ay maganda. Ang mga ito ay tila ginawa ng isang mahusay na artisan. Pagkatapos madaya ng matandang nagbebenta ng mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal, mas maingat si Yang Kai sa pagkakataong ito. Gayunpaman, laking gulat niya nang makitang maraming cultivator ang pumapasok at lumalabas sa tindahan, at mabilis ang pagbebenta ng mga accessories. Dahil umuusbong ang negosyo sa shop na ito, iminungkahi nito na ang mga accessories dito ay hindi pangkaraniwan. Marahil sila ay hindi ordinaryong mga accessory at sa halip, sila ay mga artifact na ginawa ng ilang grandmaster. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Yang Kai habang naniniwala siyang tama ang kanyang haka-haka. Hoy, ang mapagbigay na senior brother na ito. Naghahanap ka ba ng ilang accessories? Matapos itaboy ang kanyang customer, isang shop assistant ang nagmamadaling lumapit kay Yang Kai. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Bakit sa tingin mo ay mapagbigay ako?
Itinuro ng shop assistant ang mga sugar-coated na hawthorn fruits sa kanyang mga kamay. Kung hindi ka mayaman, hindi ka na makakabili ng napakaraming sugar-coated na hawthorn fruits. Ang nagbebenta ng sugar-coated hawthorn fruits ay sikat sa buong marketplace na ito. Noon napagtanto ni Yang Kai kung ano ang nangyayari. Nakikita ko, hindi katakataka na maraming tao ang tumitingin sa kanya na may awkward na ekspresyon habang naglalakad siya sa kalye. Iyon ay dahil marami siyang skewer ng sugar-coated hawthorn fruits sa kanyang mga kamay. Ni hindi niya alam na ang paghawak ng ilang skewer ng sugar-coated hawthorn fruits sa mga kamay ng isang tao ay simbolo ng kayamanan ngayon. Gayunpaman, iyon nga ang nangyari sa marketplace na ito. Anong accessories ang gusto mong bilhin? Magiliw na tanong ng katulong sa tindahan. Walang partikular na gusto si Yang Kai, dahil iniisip lang niya kung ang mga accessory na ito ay ilang uri ng artifact. Pagkatapos tumingin sa paligid, itinuro niya ang isang pulang hairpin. Pwede ko bang tingnan ito? Agad na inilabas ng shop assistant ang hairpin at nakangiting sinabi. Ginawa ng may-ari ang bagay na ito. Ang mga accessories na ginagawa niya ay ang pinakamahusay sa marketplace na ito. Ang iba pang mga accessory shop ay hindi maihahambing sa amin. Kung ibibigay mo itong hairpin sa babaeng mahal mo, tiyak na matutuwa siya. Ang hairpin ay inilagay sa loob ng isang transparent na lalagyan. Kahit na malinaw na nakikita ni Yang Kai ang hairpin, hindi niya ito nagawang suriin. Kumunat ang noo niya. Pwede mo bang buksan? Napangiti ang shop assistant. Maaari mo lang buksan ang kahon pagkatapos mong bilhin ang hairpin. Anong uri ng panuntunan ito? Dahil ang hairpin ay nasa loob ng ilang uri ng espesyal na lalagyan, hindi natukoy ni Yang Kai ang grado ng accessory. Paano niya malalaman kung talagang mahalaga ito o hindi? Gayunpaman, nakita niya ang maraming tao na bumibili ng mga accessory na ito sa parehong paraan, kaya alam niya na imposible para sa kanya na masusing tingnan ito. Nang walang pagpipilian, nagtanong siya. Magkano ito? Iyan ay magiging 50 tansong barya. Nakangiting sagot ng katulong sa tindahan. Kitang-kita ang pagkibot ng mukha ni Yang Kai. Hindi niya maiwasang maghinala na ang katulong sa tindahan na ito at ang matandang nagtitinda ng mga prutas na hawthorn na may asukal ay maaaring mula sa iisang gang. Kung hindi, paano malalaman ng batang tindahan na ito kung gaano karaming pera ang natitira sa kanya? Gayunpaman, nagpasya si Yang Kai na ipasa ang 50 barya sa katulong ng tindahan ng walang pag-aalinlangan at umalis gamit ang hairpin. Pagkalabas ng shop ay agad niyang kinuha ang hairpin sa lalagyan at sinuri ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw siya sa mga nakapikit na ngipin. Isa pang masamang tao. Isa lang itong ordinaryong hairpin, hindi isang kamangha-manghang artifact. Una, napilitan siyang bumili ng 5 skewer ng sugar-coated hawthorn fruits mula sa matanda. Pagkatapos, dinaya siya sa pagbili nitong walang kwentang hairpin. Siya ay lubos na nadismaya sa marketplace na ito. Lahat ng bagay sa lugar na ito ay isang komedya. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit may ganoong lugar sa Yinyang Pass. Bukod dito, maraming Heaven Opening Realm Masters ang nakitang gumagala dito. Pagkatapos ng gayong kakilakilabot na mga karanasan, nawalan ng interes si Yang Kai sa pamimili dito, kaya nagpasya siyang bumalik sa kanyang lugar. Noong una ay gusto niyang itapon ang hairpin, ngunit naisip niya na sayang ang pagtatapon ng isang bagay na binili niya gamit ang kalahati ng 6th grade yellow crystal. Kaya naman nilagay na lang niya sa space ring niya. Habang papunta siya sa exit, bigla siyang huminto sa paglalakad at lumingon para magtanong. Bakit mo ako sinusundan? Paglabas niya ng accessories shop ay napagtanto na niya na may sumusunod sa kanya. Akala niya noong una ay nagkataon lang, ngunit hindi na umaalis ang nasa likod niya. Noon niya nakumpirma na siya ay nakabuntot. Marshall Peak, Kabanata 5054. Munting babae. Nang lumingon si Yang Kai, napagtanto niyang walang tao. Kumunat ang noo niya at tumingin sa ibaba, only to see a little girl standing in front of him. Sa kanyang malalaking mata, tinitigan niya ang mga prutas na may asukal na hawthorn sa kanyang kamay. Isang batang babae. Natigilan si Yang Kai. Sa malapitan niyang pagtingin, napagtanto niyang isa nga itong batang babae na 7 o 8 taong gulang. Bagamat nakasuot siya ng simpleng damit, napakaganda niyang tingnan. Maningning ang kanyang mga mata, at ang kanyang itim na buhok ay nakalaylay sa kanyang baywang. Bakit may maliit na babae sa Yinyang Pass? Natural na naisip ni Yang Kai na siya ay isang Heaven Opening Realm Master na nagal-inang ng ilang uri ng kakaibang secret art. Ang ganitong mga secret arts ay umiral nga sa mundong ito. O baka naman aksidente ang nangyari noong naglilinang siya, kaya naman hindi siya tumangkad at nagmukhang bata. Gayunpaman,
Pagkatapos suriin ang maliit na batang babae, napagtanto niya na kahit na Nagle-inang ito noon, hindi ito masyadong malakas. Siya ay nasa Origin King realm sa karamihan. Sa pagsasalita nito, ito ay hindi maisip na isa na siyang Origin King sa edad niya. Si Yang Kai ay hindi pa nagsimulang magtanim noong siya ay 8 taong gulang, na nagpapakita na ang batang babae na ito ay may pambihirang kakayahan. Ang kanyang mga nakamit ay tiyak na nakakagulat sa hinaharap. Gayunpaman, sa Black Ink Battlefield kung saan ang lahat ay isang Heaven Opening Realm Master, ang isang Origin King ay talagang napakahina. Ang mga mula sa Cave Heavens at Paradises ay magpapadala lamang ng mga cultivator na hindi bababa sa 6th grade Heaven Opening Realm sa Black Ink Battlefield. Ang mga nasa ilalim ng 6th grade ay hindi hihilingin na pumunta rito. Ano ang magagawa ng Origin King sa ganoong lugar? Ang maliit na batang babae na ito ay malamang na magiging isang Black Ink disciple sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa Black Ink Strength. Labis na naguluhan si Yang Kai kung saan nanggaling ang batang babae na ito. Siya ay 7 o 8 taong gulang lamang, kaya walang paraan na siya ay ipinadala sa lugar na ito mula sa 3,000 mundo ng Cave Heavens and Paradises. Ang tanging posibilidad ay ipinanganak siya sa Yinyang Pass. Hindi dahil walang mag-asawa sa Great Passes. Dahil kailangan nilang lumaban sa Black Ink Clan sa buong taon, maaari silang mawala ng buhay anumang oras, kaya natural na mabubuo ang mga espesyal na damdamin sa mga tao kapag nasa ilalim sila ng napakalaking pressure. Sa katunayan, maraming mga mag-asawa sa iba't ibang Great Passes. Gayunpaman, wala sa kanila ang padalos-dalos na magdedesisyon na mga anak sa ganoong lugar. Iyon ay dahil walang makakatiyak kung makakaligtas sila sa susunod na labanan. Ito ay magiging taas ng irresponsible na magdala ng isang bata sa mundo sa ganitong uri ng lugar. Sa makatuwid, hindi sumagi sa isip ni Yang Kai na makakatagpo siya ng isang batang babae na nasa Origin King realm sa marketplace sa Yinyang Pass. Sa kabilang banda, ang mga cultivator sa marketplace ay tila hindi interesado sa batang babae, na nagpapakita na siya ay nakapaligid dito ng matagal. Nang makitang siya ay isang maliit na babae, hindi nilayon ni Yang Kai na siyasatin siya, nagtanong lang siya sa malumanay na boses. Nasaan ang iyong mga magulang, batang babae? Sa sandaling iyon, isang dumaan na cultivator ang bumagsak sa isang rack ng may kalabog, na naging dahilan upang mahulog sa lupa ang lahat ng mga paninda dito. Sinumpa siya ng mga ngalakal habang ang cultivator ay humingi ng tawad at pinulot ang mga paninda. Ang maliit na batang babae, na nakatayo sa harap ni Yang Kai, ay hindi kailanman inilayo ang kanyang mga mata sa mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal sa kanyang kamay. Nang hindi sumagot sa tanong niya, lumunok siya at nagtanong. Gusto mo bang kainin ang mga ito? Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang kamay at napagtanto kung bakit siya sinusundan niya. Habang humahalaklak siya, ipinasa niya sa kanya ang natitirang 4 na skewer ng sugar-coated hawthorn fruits. Maaari mong makuha ang lahat. Sinalubong siya ng batang babae at kinuha ang mga skewer. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, sinimulan niyang kainin ang mga prutas at sinabi sa mahinang boses. Ikaw ay isang mabuting tao. Sa di malamang dahilan, nawawala ngayon ang matandang nagtitinda ng mga prutas na pinahiran ng asukal. Hindi ko pa rin siya mahanap pagkatapos ng mahabang panahon na hanapin siya. Palihim na bamantong hininga si Yang Kai. Dapat ay nag-aalala ang matanda na si Yang Kai ay magbabayad sa kanya pagkatapos na akitin ang huli sa pagbili ng 5 skewer ng sugar-coated na mga hawthorn na prutas, kaya naman nagmamadali siyang umalis. Nang makitang nasasarapan siya sa kanyang pagkain, naramdaman ni Yang Kai na nawala ang sama ng loob sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay sulit na sa wakas ang 6th grade yellow crystal na ginastos niya. Sa gayon ay tinapik at hinaplos niya ang ulo ng batang babae bago sinabing, "Umuwi ka na pagkatapos mong kumain. Huwag mong pag-alalahim ang mga magulang mo. Dong." Sa sandaling iyon, ang parehong rack ay nataman muli at ang mga ngalakal ay mabilis na nag-squat at kinuha ang mga paninda. Kasabay nito, kumunot ang noo ni Yang Kai. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na ang oras ay nagyelo sa isang sandali, na tila tumahimik ang buong marketplace. Gayunpaman, nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang naging normal na muli ang lahat. Ang maliit na batang babae, na ang ulo ay hinahaplos, ay ngumisi mula tenga hanggang tainga. Tumanggo si Yang Kai sa kanya at tumalikod para umalis. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumingon siya at tinitigan ang maliit na batang babae, na nakabuntot pa rin sa kanya. Bakit mo ako sinusundan? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng aking mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal. Walang natira. Saglit lang na natapos ang maliit na batang babae sa pagkakaroon ng lahat ng 4 na skewer.
Ito ay nakakagulat na siya ay nagkaroon ng ganoong malaking gana. Matapos ihagis ang mga tuhog, ngumiti ang maliit na batang babae. Dahil binigyan mo ako ng ilang mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal, ililibre kita sa isang pagkain. Kumusta naman ang ilang steamed stuffed buns? Walang magawang ngumiti si Yang Kai. Hindi na kailangan iyon. Matapos madaya sa pagbili ng mga sugar-coated na hawthorn na prutas at ang hairpin, natitiyak niya na ang lahat ng bagay na ibinebenta sa marketplace na ito ay mga ordinaryong bagay lamang. Hindi na niya kailangan pang bigyang pansin ang lugar na ito. Dahil mayroon siyang ilang librerag oras, mas gugustuhin niyang bumalik at pinuhin ang mga materyales para palakasin ang pamana ng kanyang miniature universe. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, ipinakita niya ang isang walang magawang ekspresyon. Ano ang mali? Ang maliit na batang babae ay tila nasa bingit ng pagpatak ng mga luha, na tila siya ay nagdusa mula sa pinakadakilang hinaing sa mundo. Napahikbi siya at sinabing, "Gusto kong kumuha ng steamed stuffed buns." Ang mga steamed stuffed bun mula sa Lin's Steamed Bun Restaurant ang pinakamaganda. Habang nagsasalita siya, sinipsip niya muli ang laway sa kanyang bibig. Isang walang imak na si Yang Kai na minasahe ang kanyang mga templo. Kung gusto mo ang steamed stuffed buns, maaari kang bumili ng mga ito. Napakababa ng ulo ng batang babae at sinabi sa mahinang boses. Wala akong pera. Napaluha at tumawa si Yang Kai. Pero sabi mo ililibre mo ako ng pagkain. Ililibre kita ng pagkain, ngunit kailangan mong magbayad. May nahihiyang ekspresyon sa mukha ng batang babae. Nakakatawa iyan. Nawalan ng masabi si Yang Kai. Gusto niyang sabihin dito na wala rin siyang pera dahil naubos na ang mga copper coins na ipinagpalit niya sa 6th grade yellow crystal. Gayunpaman, ang batang babae ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay bago ito umindayog. Pakiusap. Masarap ang steamed stuffed buns. Napalunok siya. Hindi na kayanan ni Yang Kai ang maliit na batang babae na nagsusumamo sa kanya sa ganoong paraan. Naisip niyang irresponsible ang kanyang mga magulang sa panganganak sa kanya dahil hindi man lang sila nag-abalang bigyan siya ng allowance. Ito ay sadyang mapangahas. Paskiusap. Gustong-gusto ko ang mga buns nila. Walang humpay ang batang babae. Dahil wala nang ibang pagpipilian, si Yang Kai ay sumasang-ayon lamang dito. Sige, sige. Tumigil ka sa paghindayog sa akin. Nahihilo na ako. Kaya pumayag ka, tanong ng masayang nagulat na batang babae. Oo, ililibre kita ng maayos na pagkain. Tumanggo si Yang Kai. Sa anumang kaso, maaari niyang ipagpalit ang mga materyales para sa ilang tansong barya, kaya hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya mabayaran ang singil. Ikaw talaga ay isang mabuting tao. Tuwang-tuwa ang batang babae. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai. Hindi niya alam na ang ibig sabihin ng pagiging mabait ay kailangan niyang magpakain sa isang tao. Sa sinabi nito, ang mundo ng isang batang babae ay simple. Hindi masamang bagay na makaranas ng kaunting inosente sa mapanganib na black ink battlefield na ito. Ang Lin's Steamed Bun Restaurant ay napuno ng bango ng steamed stuffed buns. Kaunti lang ang mga mesa, at lahat sila ay occupied. Isang mangkok ng sopas at isang maliit na bamboo basket ng steamed stuffed buns lang ang kailangan ng isa para magpahangin at magmasid sa marketplace. Tila mag-asawa ang may-ari ng restaurant. Ang isa sa kanila ay naghanda ng kwarta habang ang isa naman ay bumubuo ng mga buns. Nagpakita silang magaling sa kanilang craft. Nagkaroon din ng kamay ng tindahan upang pagsilbihan ang mga customer. Sa sandaling pumasok si Yang Kai sa restaurant, magkahawak kamay ang maliit na babae. Ang kamay ng tindahan ay naging ugat sa lugar na parang tinamaan ng kidlat, nakatitig sa kanilang mga kamay. Medyo nanginginig ang mga may-ari, na naghahanda ng dough at steamed stuffed buns. Samantala, ang mga customer sa shop, na kumakain ng steamed stuffed buns at soup, ay naramdaman ang pagkibot ng kanilang mga kilay. Heto na, Lin's Steamed Bun Restaurant. Masayang sabi ng batang babae. Sinulyapan ni Yang Kai ang lugar na ito. Bagamat alam niyang walang ordinaryong tao dito, nakaramdam pa rin siya ng sama ng loob. Ang mga may-ari ng steamed stuffed bun shop ay tila 8th grade heaven opening realm masters. Sa kabilang banda, ang kamay ng tindahan, na responsable sa paglilingkod sa mga customer, ay isang 7th grade master. Hindi pa nakakita si Yang Kai ng sino mang 8th grade heaven opening realm masters na natatakpan ng harina ang mga mukha habang naghahanda sila ng dough at steamed stuffed buns. Siya ay nagkaroon ng swerte upang makita ito sa marketplace. Maraming tao ngayon. Inilibot ng batang babae ang paligid ng tindahan. Nang makitang occupied na ang lahat ng mesa, lumingon siya kay Yang Kai.
Mukhang kailangan nating maghintay. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sinimulan ng mga customer ang pagpuno ng steamed buns sa kanilang mga bibig at nilagok ang sopas. Kunin mo sa akin ang bill. Nagsisigawan silang lahat. Mabilis na umikot ang kamay ng tindahan para mangolekta ng pera sa kanila. Saglit lang ay wala na ang lahat ng customer sa restaurant. Oh, may mga upuan na ngayon. Tuwang-tuwa ang batang babae nang hilahin niya siyang kay papasok sa shop at umupo sa isa sa mga mesa. Dahil masyadong matangkad ang upuan, hindi makadikit ang mga paa niya sa lupa habang umiindayog sa hangin. Habang naglilinis ng mga gamit sa mesa, nakangiting nagtanong ang kamay ng tindahan. Ano ang gusto mong makuha? Walang pakialam na sumagot si Yang Kai. Bigyan mo ako ng 2 basket ng steamed stuffed buns. Bago pa man siya makatapos magsalita, pinutol siya ng batang babae sa pamamagitan ng pagsigaw. Gusto ko ng 10 basket. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata, pagkatapos ay sinabi sa kamay ng tindahan. Kukuha tayo ng 10 basket ng steamed stuffed bun at 2 mangkok ng sopas, kung gayon. Sige, babalik ako. Sagot ng kamay ng tindahan at tinungo ang kusina, ilang sandali pa, nakahain na ang 10 basket ng steamed stuffed buns, na nakatambak sa mesa. Ang maliit na batang babae pagkatapos ay nagsimulang lobo sa kanila habang ang kanyang mga pisngi ay umbok. Kumuha si Yang Kai ng steamed stuffed bun at natikman. Napagtanto niya na kahit na masarap, isa lang itong ordinaryong pagkain. Hindi nito nagawang tumulong sa pagtaas ng kapangyarihan ng isang cultivator. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik at hinintay na matapos ang maliit na babae sa pagkain. Bakit wala ka? Curious na tanong ng batang babae. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Maaari mong makuha silang lahat. Masayang ngumiti ang munting mata ko at nagpatuloy sa paglamon ng mga tinapay. Tinulungan siya ni Yang Kai na panasan ang mga mumo sa kanyang bibig at sinabing, dahan-dahan lang. Walang aagaw sa kanila sa iyo. Na-curious siya sa nangyayari sa mga magulang niya. Hindi ba nila siya binigyan ng sapat na pagkain? Bakit parang gutom na gutom siya? Kinain ng maliit na batang babae ang lahat ng 10 basket ng steamed stuffed bun at 2 mangkok ng sopas ng mag-isa. Hindi naiwasang magtaka ni Yang Kai kung paano nagawa ng maliit na batang babae na manghuli ng napakaraming pagkain. Ito ay hindi simpleng gawa. Higit sa lahat, hindi naman umuumbok ang kanyang tiyan. Iniisip niya kung saan napunta lahat ng pagkain. Busog ka na ba? Tanong ni Yang Kai. Tumango ang batang babae. Oo. Sumigaw si Yang Kai. Kunin mo sa akin ang bill. Agad na lumapit ang kamay ng tindahan at nakangiting nagsabi. Iyan ay magiging 100 copper coins para sa 10 basket ng steamed stuffed buns. Ang mga mangkok ng sopas ay nasa bahay. Maraming salamat. Tumango si Yang Kai. Pero wala akong dalang pera. Maaari ko bang sagutin ang bayarin dito? Marshall Peak, Kabanata 5055. Masungit. Nang matapos ang kanyang mga salita, nakuha ni Yang Kai ang isang 6th grade blue crystal. Ang kamay ng tindahan, na isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ay kinuha ang kristal at sinuri ito, pagkatapos ay lumitaw na tuwang-tuwa. Tama na, tumango si Yang Kai at sumenyas sa batang babae bago siya inilabas sa restaurant. Magiliw na sinabi ng kamay ng tindahan. Pakiusap muli. Magiging tanga ako kung babalik ako. Naisip ni Yang Kai. Ang mga bagay sa marketplace na ito ay karaniwan ngunit napakamahal. Ang mga materyales ng 6th grade yin at yang element ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 40 milyong Heaven Opening Pills, ngunit nilustay niya ang mga ito sa halos kalahating araw. Itinuring niya na ang lugar na ito ay dapat palitan ng pangalan bilang black market. Nakasunod pa rin sa kanya ang batang babae. Lumingon si Yang Kai para tingnan siya at tumingin sa paligid. Biglang may iniisip, kinuha niya ang hairpin sa space ring niya at inayos ito sa buhok niya. Siya ay tunay na kaibig-ibig, at kahit na ang hairpin ay hindi isang artifact, ito ay maayos na ginawa. Sila ay ganap na tumugma sa isa't isa. Halatang nagulat ang batang babae. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Isa itong regalo. Tumalikod siya at nag-wave ng kamay. Babalik ako ngayon. Dapat umuwi ka ng maaga para hindi ka na mag-alala ng mga magulang mo. Sa pagkakataong ito, hindi siya nabuntot ng batang babae. Habang nakatayo sa parehong lugar, hinawakan lang niya ang hairpin at pinanood siyang umalis. Dumiretso si Yang Kai sa kanyang pahingahang lugar. Nang maalala niya ang kanyang mga karanasan sa marketplace, hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Matapos mawala ng laman ang kanyang isipan, umupo siya na naka-cross legs at nagsimulang magtanim.
Pagkaraan ng isang araw, bigla niyang narinig ang isang malinaw na boses na tumatawag sa kanya mula sa labas ng patio. Yang Kai. Yang Kai. Sumimangot si Yang Kai at inimbak ang mga materyales na hindi pa niya lubos na napino. Matapos buksan ang pinto ng patio, nakita niya ang batang babae na nadatnan niya noong nakaraang araw sa marketplace. Nakangiti siyang nakatayo sa labas ng courtyard nito. Nasa buhok pa rin niya ang hairpin na binigay niya noong nakaraang araw. Isang naguguluhan na si Yang Kai ay nagtanong. Paano mo ako nahanap? May nakakalokong ngiti sa mukha ng batang babae. Nagtanong ako sa paligid. Hindi naging mahirap na malaman kung saan ka nakatira. Ito ay maliwanag na nalaman din niya ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagtatanong sa paligid. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin na ang batang babaeng ito ay tunay na matalino. Anong mali? Nagtataka na tanong ni Yang Kai dahil wala siyang ideya kung bakit siya pumunta dito para makita siya. Punta tayo sa steam stuffed bun shop. Matigas na sabi ng batang babae. Pinunasan ni Yang Kai ang kanyang noo. Gusto mong bayaran ko ang bayarin, tama. Hehe. Ang batang babae ay tila nahihiya nang makita ang kanyang intensyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay itinapon niya ang pagiging mahiyain nang mas naunahan siya ng mahilig sa pagkain. Hinawakan niya ang kamay nito at hinayla. Let's go. Wala ka namang gagawin eh. Isang walang imak na si Yang Kai ang tumanggi. Ano ang ibig mong sabihin na wala akong gagawin? Naglilinang ako noong inistorbo mo ako. Walang nagmamadaling magtanim. Gutom na ako. Sa kabila ng kanyang maliit na figure, siya ay puno ng lakas. Hindi rin talaga maglalakas loob na labanan siya ni Yang Kai kaya unti-unti siyang hinayla patungo sa marketplace. Pagdating nila sa Lin's Steamed Bun Restaurant, nag-order siya ng 10 basket ng steamed stuffed buns, tulad ng ginawa niya noong nakaraang araw. Habang kinakain ng batang babae ang pagkain, matiyagang naghintay si Yang Kai sa tabi. Ganoon din ang nangyari araw-araw sa mga sumunod na araw. Pakiramdam ni Yang Kai ay walang magawa habang iniisip kung sino ang mga nagsilang ng gayong walang ingat na batang babae. Gusto niyang sabihin sa kanyang mga magulang kung ano ang nangyayari, ngunit sa kanyang pagkabalisa, nang hilingin niya sa maliit na batang babae na dalhin siya upang makita ang kanyang mga magulang, nagsimula itong umiyak at sinabi na sila ay namatay na matagal na ang nakalipas. Nang marinig iyon, hindi nang ahas si Yang Kai na patuloy na magtanong baka mapuko ang kanyang malungkot na alaala. Kung ang maliit na batang babae ay talagang nagsimulang humagulgol ng kanyang mga mata, hindi niya malalaman kung paano siya patahimikin. Ang batang babae na ito ay 7 o 8 taong gulang, at siya ay nasa Origin King Realm lamang. Dapat ay ipinanganak siya sa Yin Yang Pass, ngunit namatay ang kanyang mga magulang matagal na ang nakalipas. Paano siya mabubuhay sa lugar na ito? Inaliw ni Yang Kai ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip na sasamahan lang niya ito pansamantala dahil talagang nakakaawa siya. Sa mga susunod na araw, dadalhin ng batang babae si Yang Kai sa steamed stuffed bun shop sa marketplace para bayaran niya ang kanyang pagkain. Nagkasundo sila ng maayos. Isang araw, si Yang Kai ay nakaupo sa Lin's Steamed Bun Restaurant habang ang maliit na batang babae ay nag-scarf down ng pagkain, katulad ng mga nakaraang araw. Hindi magtatagal ang batang babae upang matapos ang pagkakaroon ng 10 basket ng steamed stuffed buns. Pagkatapos nito, mangingisda si Yang Kai ng 6th grade yellow o blue crystal para bayaran ang pagkain. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang lumingon siya sa labas ng restaurant, kung saan nakita niya ang 4 na tao na nag-shuffle sa loob. Nagningning ang kanyang mga mata nang bumangon siya sa upuan at binati sila. Senior Tang. Ang nasa harapan ay walang iba kundi si Tang Qiu na hinihintay ni Yang Kai. Maliwanag na kagagaling lang niya sa labas at wala man lang oras para maglinis ng sarili. Tila nakipaglaban siya sa ilang kakilakilabot na mga kaaway, kaya medyo hindi matatag ang kanyang aura. Sa likod niya ay si Xu Linggang, na sinundan ni na Ching Kui at Su Yingzhou. Tulad ng espekulasyon ni Yang Kai, silang 4 ay sabay na lumabas, kaya naman hindi niya makontak ang sino man sa kanila. Pagkatapos ay binati ni Yang Kai si Xu Linggang at ang kanyang 2 disipolo, na lahat ay tumango bilang tugon. Sina Ching Kui at Su Yingzhou ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ngunit ang kanilang mga aura ay naging mas malalim. Malinaw na lumakas ang kanilang lakas pagkatapos makipaglaban sa Black Ink Clan mula nang dumating sila sa Yin Yang Pass. Pumunta ako sa lugar na ito dahil sinabi sa akin na nandito ka. Paliwanag ni Tang Qiu. Sumagot si Yang Kai. Nagpa siya akong maglakad-lakad dahil wala akong gagawin. Senior, dahil nakabalik ka na, baka may sinabi ka na lang na ipatawag ako. Bakit ka pumunta dito? Kinaway-kaway ni Tang Qiu ang kanyang kamay. Pasensya na kung pinaghintay kita.
Na-hold up ako dahil na-aksidente ako noong pauwi na ako. Ayos lang. Maupo ka. Iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay. Tumanggo si Tang Qiu, pagkatapos ay umupo kasama si Shu Linggang. Pagkaupo pa lang nila, bumaril sila sa kanilang mga upuan na parang may matulis na stick na tumutusok sa kanilang mga puwitan. Nakatulala silang nakatingin sa maliit na figure sa likod ng mga basket ng steam stuffed buns. Dahil ang batang babae ay nakaupo sa likod ng mga basket na nakatambak, hindi napansin ni Tang Qiu at Shu Linggang ang kanyang presensya noon. Siya. Nauutol na sabi ni Tang Qiu. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Nakita ko ang batang babae na ito ilang araw na ang nakalipas. Nakakaawa siya dahil matagal nang namatay ang mga magulang niya, at walang mag-aalaga sa kanya. Dahil mahilig siya sa steam stuffed buns dito, dinadala ko siya sa lugar na ito araw-araw. Nakita ko. Natauhan si Tang Qiu at nagpadala ng senadoryas kay Shu Linggang gamit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umupo. Si Ching Koi, na nakatayo sa likod ni Shu Linggang, ay umubo. Honoured Master, mamasyal ako ng kaunti. Isang walang isip na si Shu Linggang ang sumagot. Sige. Sasama ako. Mabilis na sabi ni Su Yingzhu. Pagkatapos mag-alok ng tawad, sabay silang lumabas ng restaurant. Sa steam stuffed bun shop, 4 na figure, 3 matanda at isang batang babae, ang nakaupo sa mesa. Tumingin si Yang Kai kina Tang Qiu at Shu Linggang na nakakunot ang noo. Mukhang pareho kayong nasaktan. Naramdaman ni Yang Kai na may mali kina Tang Qiu at Shu Linggang. Iminungkahi ng kanilang time na mga ekspresyon na sinusubukan nilang pigilan ang isang bagay, na parabang sila ay nababalisa o may sakit sa anumang paraan. Ayos lang kami. Casual na sagot ni Tang Qiu. Oo, ayos lang kami. Paulit-ulit na tumanggo si Shu Linggang. Mabuti yan. Tumanggo si Yang Kai, pagkatapos ay nagbigay ng seryosong paksa. Ano ang nangyayari sa Black Ink Clan? Black Ink Clan. Si Tang Qiu ay mukhang naguguluhan, na parang hindi niya narinig ng malinaw si Yang Kai. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nanambalik ang kanyang katinoan. Ang Black Ink Clan. Gusto kong ay sa pag-usapan sa iyo ang tungkol dito. Napakunot ang noo ni Yang Kai dahil naramdaman niyang may mali talaga kay Tang Qiu. Ang huli ay tila ganap na nag-ambala. Siya ang nagsabi kay Yang Kai na pumunta para malaman kung sino ang gumawa ng mga worship para sa Black Ink Clan, ngunit tila naguguluhan siya sa sandaling ito nang ilabas ang paksa. Ang maliit na batang babae, na tahimik na kumakain ng kanyang steam stuffed buns, ay biglang tumingin kay Tang Qiu at nakangiting nagtanong. Gusto mo ba ng buns? Hindi agad nakasagot si Tang Qiu dahil mukhang nahuli siya. Direktang kinatok ni Yang Kai ang ulo ng batang babae at pinarusahan ito sa pagsasabing. Huwag mo kaming gambling. Dito tayo mag-uusap. Kabastusan. Inilapag ni Tang Qiu ang isang sampal sa mesa na naging sanhi ng pagbagsak nito. Ang mga basket at ang bagong gawang steam stuffed bun ay nahulog lahat sa lupa. Natigilan si Yang Kai. Si Tang Qiu ay natulala rin. Sa kabilang banda, ibinaba ni Shu Linggang ang kanyang ulo at nanatiling hindi kumikibo. Hinawakan ng batang babae ang isang steam stuffed bun sa bawat kamay. Namumula ang mga pisngi niya nang bigla niyang nilagok ang pagkain. Senior, ikaw. Nakakunot noo si Yang Kai kay Tang Qiu. Saglit na nag-alinlangan si Tang Qiu bago nagsalita sa mahinang boses. Ang kawalang galang ng Black Ink Clan. Napatawa si Yang Kai. Ano ang nangyari sa iyo sa pagbabalik? Nagmamadaling lumapit ang kamay ng tindahan. Habang naglilinis ng mga gamit, sinabi niya. Pakiusap, huminahon kayong lahat. Huwag kang mag-away dito. Pinandilatan ng maliit na batang babae si Tang Qiu. Ibalik ang aking steam stuffed buns. Agad-agad. Paulit-ulit na tumanggo si Tang Qiu, pagkatapos ay sinabi sa kamay ng tindahan. Bigyan mo kami ng mas maraming steam stuffed buns. Sige, bigyan mo ako ng sandali. Sagot ng kamay ng tindahan. Dahil sira ang mesa, kailangan nilang lumipat sa isa pa. Buti na lang at walang masyadong customer sa restaurant ngayon. Bukod sa kanila, kakaunti lang ang iba pang mga kainan. Kaya naman, may mga bakanteng upuan pa. Naghain na ng mga bagong steam stuffed bun. Hinihintay ni Yang Kai si Tang Qiu na magsalita tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Black Ink Clan, ngunit talagang sinimulan ng huli ang pagpupuno ng mga tinapay sa kanyang mukha, kahit na inutusan si Shu Linggang na gawin din iyon. Kaya naman, bukod kay Yang Kai, na medyo nakatulala, ang batang babae, sina Tang Qiu, at Shu Linggang ay sabay na nilalamon ang pagkain.
Habang nag-e-enjoy sila sa pagkain, patuloy na sinasabi ni Tang Qiu at Shu Linggang na masarap ang steamed stuffed buns. Napatulala si Yang Kai sa eksenang nasa harapan niya. Maaaring isipin ng mga walang ideya kung ano ang nangyayari na matagal na silang nagugutom. Tila nadagdagan ang gana ng dalaga habang nag-aaway ang dalawang lalaki sa pagkain. Hindi nagtagal, dumami ang mga basket na nakatambak. Ang bilis ng paggawa ng mga may-ari ng steamed stuffed buns ay hindi na makakasabay sa kanila dahil mabilis nilang matatapos ang pagkain. Hindi na makayanan, mataktikang sinabi ni Yang Kai. Senior, tungkol sa Black Ink Clan. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa Black Ink Clan sa ibang pagkakataon. Sagot ni Tang Qiu sa mahinang boses. Umiwas ng tingin si Yang Kai dahil hindi na niya matiis na patuloy silang bantayan. Sa kalahating araw lang, natapos na silang magkaroon ng 100 basket ng steamed stuffed buns at kinailangan ng mga may-ari ng Lin's Steamed Bun Restaurant na isara ng maaga ang shop. Samandal ang batang babae sa upuan at hinimas ang tiyan. Sa isang nalulugod na ekspresyon, siya ay humiga at sinabing, "Busog na ako." Hindi napigilan ni Yang Kai na ngumiti. Sa wakas na busog ka na. Badog ako. Kailangan ko nang umuwi at matulog. Tumayo ang batang babae mula sa upuan at lumakad palabas ng shop. Ito ay maliwanag na siya ay nasa isang masayang kalagayan. Pagkaalis niya, tumayo na rin si Tang Qiu. Babalik ako ngayon. Yang Kai, hanapin mo ako bukas. Oo, sagot ni Yang Kai. Tinapik ni Shu Linggang ang balikat ni Yang Kai at tinitigan siya. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, nagbabala siya. Mag-ingat ka. Natarante si Yang Kai nang marinig iyon, ngunit bago pa siya makapagtanong, umalis na si Shu Linggang nang nakatiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Martial Peak, Kabanata 5056. Iyan ang makukuha mo sa pagkakaroon ng malaking bibig. Nakakunot ang noo ni Yang Kai habang pinapanood si Shu Linggang na umalis. Pakiramdam niya ay may pahiwatig sa mga sinabi ng huli. Sa sandaling iyon, lumapit ang kamay ng tindahan at nakangiting tumingin kay Yang Kai. Ang iyong bayarin ay umabot sa 1,000 copper coins. Sabi ng amo, dahil madalas kang customer, hindi mo na kailangang bayaran ang sirang mesa. Bumagsak ang mukha ni Yang Kai dahil gusto niyang magmura. Sa kabila ng pagkabigo, kumuha pa rin siya ng 7th grade yellow crystal para bayaran ang pagkain. Pagkaalis niya sa marketplace, bumalik siya sa kanyang pinagpahingahan. Nakapagtataka, naghihintay sa kanya sina Chingkoy at Su Yingzhou. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai nang makita niya ang mga ito at mabilis siyang tumawag. Brother Chingkoy, Senior Sister Su. Tumango si Chingkoy at tumingin sa paligid. Tila palihim, sinabi niya sa mahinang boses. Pumasok muna tayo sa loob. Nang matapos ang kanyang mga salita, hinawakan niya ang braso ni Yang Kai at humakbang pasulong. Sinundan sila ni Su Yingzhou. Matapos makapasok sa courtyard, mabilis na sinabi ni Chingkoy kay Yang Kai na i-activate ang restriction para maiwasan ang sinumang mag-eavesdrop. Naguguluhan si Yang Kai sa kanilang mga aksyon. Matapos silang anyayahan na maupo, nagsalin siya ng tsaa para sa kanila. Pagkatapos, umupo siya sa tapat ng Chingkoy at nagtanong. Ano ang nangyayari, Brother Chingkoy? Kumilos sina Chingkoy at Su Yingzhou na parang nag-iingat sila sa isang tao. Gayunpaman, sino ang maaaring magpakilos sa kanila ng ganito sa loob ng Yinyang Pass? Nang hindi sumasagot sa kanyang tanong, tinitigan ni Chingkoy si Yang Kai at sinabi sa malungkot na boses. Talagang ignorante ka at walang ingat. Isang naguguluhan na si Yang Kai ay nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Sa isang tame-time na ekspresyon, sinabi ni Chingkoy. Kilala mo ba kung sino ang batang babae na kasama mo sa tindahan ng steamed bun? Nagulat si Yang Kai. Hindi ba siya ay isang maliit na batang babae na ang mga magulang ay namatay ng matagal na ang nakalipas? Nang makitang parehong solemn na sina Chingkoy at Su Yingzhou, nagulat si Yang Kai. Mayroon bang espesyal sa pagkakakilanlan ng batang babae? Napahawak si Chingkoy sa kanyang ulo at bamulong. Saan ako magsisimula? Bakit hindi ka nalang tumuloy dito pagkarating sa Yinyang Pass? Bakit mo siya nakilala? Seryoso ang ekspresyon sa mukha ni Yang Kai habang kinuyam niya ang kanyang kamao. Sino ang batang babae na nagpaparamdam sa iyo ng labis na pag-aalala? Pakipaliwanagan mo ako. Laminggalinga si Chingkoy sa paligid bago siya lumapit sa kanya at sinabi sa pananahimik na boses. Siya ang Old Ancestor. Ang Old Ancestor. Nagulat si Yang Kai, pagkatapos ay natauhan siya. Hindi. Akala ko noong una ay isa siyang Heaven Opening Realm Master, ngunit siniyasat ko ang kanyang cultivation at napagtanto ko na nasa Origin King Realm lang siya.
Paano siya naging old ancestor? Sa kabilang banda, si Ching Koy ay nakaugat sa lugar. Puno ng pawis ang kanyang noo, na para bang may pinagdadaanan siyang kahirapan. Habang kumukunot ang kanyang noo, sinabi niya, adopted daughter ng old ancestor. Mabilis na kumuha ng tasa ng tsaa ang walang imak na si Yang Kai at humigop. Brother Ching Koy, halos mamatay na ako sa takot. Dapat ay mabilis mong natapos ang iyong pangungusap. Tumanggo si Ching Koy. Oo, siya ang adopted daughter ng old ancestor. Tama ba, junior sister? Sa gilid, masunuring tumugon si So Yingzo. Oo, sa paghahayag na iyon, sinabi ni Yang Kai. Hindi nakakagulat na siya ay nasa Origin King Realm sa kabila ng kanyang edad. Kaya siya ang adopted daughter ng old ancestor. May walang emosyong ekspresyon sa mukha ni Ching Koy habang sinabi niya. Oo, naging hindi patas ang kapalaran sa batang babae. Namatay ang kanyang mga magulang hindi nagtagal matapos siyang ipanganak. Siya ay may natatanging kakayahan, at siya ay kaibig-ibig. Nagustuhan siya ng old ancestor sa sandaling makita niya siya, kaya nagpa siyang panatilihin siya sa kanyang tabi. Napabuntong hininga si Yang Kai. Talagang pinagpala siya na personal na ginabayan ng old ancestor. Dahil sa kanyang kakayahan, magiging mahalagang tao siya sa hinaharap. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Ching Koy. Nga pala, bakit ka pumunta dito? Napatingin si Ching Koy kay So Yingzo. Junior sister, para saan tayo nandito? Si So Yingzo ay nanatiling hindi nababagabag. Wala. Paulit-ulit na tumanggo si Ching Koy. Oo, wala. Nandito lang kami para makita ka. Pagkatapos ay sinuri niya si Yang Kai at sinabing, hindi ko inaasahan na aakyat ka sa 7th grade Heaven Opening Realm bago tayo umahan. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Maswerte lang ako, at ang Black Ink Battlefield ay puno ng kahirapan na nagpapasigla sa potensyal ng isang tao. Ganyan ko nakamit ang pag-akyat. Masasabi kong mas condensed ang dalawa mong aura kaysa dati. Sa palagay ko ay makakamit mo ang isang pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon. May mapagmataas ng ngiti sa mukha ni Ching Koy. Mangyayari ito sa susunod na 20 taon. Ang 20 taon ay isang napakaikling panahon para sa Heaven Opening Realm Masters dahil karaniwang aabutin sila ng ilang libo hanggang mahigit 10,000 taon para makamit ang isang pambihirang tagumpay. Dahil sinabi iyon ni Ching Koy, kailangan niyang magkaroon ng kumpiyansa na magtagumpay. Agad siyang binati ni Yang Kai. Pagkatapos ay nagtanong sila tungkol kay Ku Huashang. Tiyak, walang itatago sa kanila si Yang Kai. Makalipas ang 2 oras, sabay silang umalis. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis sa kinaroroonan ni Yang Kai, lumiko sila at naging ugat sa lugar. Iyon ay dahil may isang maliit na batang babae na lumulukso patungo sa kanila. Parang nasa jolly mood siya. May nakalagay na ordinaryong hairpin sa buhok niya at may hawak siyang tuhog ng sugar-coated hawthorn fruits sa bawat kamay. Ang isa sa mga skewer ay kalahating tapos na. Habang papalapit sa kanila ang batang babae, kapwa naramdaman ni Ching Koy at So Yingzo na ang buong mundo ay mabilis na naglalaho sa kanilang paligid. Para silang itinapon sa walang katapusang void. Ilang saglit pa, nakatayo sa harapan nila ang batang babae. Hanggang sa sandaling ito ay bumalik ang mundo, na nagpagan sa kanilang pakiramdam. Sa puntong ito, basang-basa na sila sa malamig na pawis. Nakatayo lang ang batang babae sa harap ni Ching Koy, nakatingin sa kanya. Kahit papaano ay napangiti si Ching Koy. Napangiti din ang maliit na babae bago biglang tumalon at naghatid ng mahinang tapik sa kanyang mukha. Nang magkamalay si Ching Koy, ang batang babae ay lumagpas na sa kanya, ang malinaw na boses ay narinig na nagsasabing. Iyan ang makukuha mo sa pagkakaroon ng malaking bibig. Si Ching Koy ay nanginginig na parang pugo na walang masisilungan sa taglamig. Lumingon silang dalawa at sumaludo sa batang babae. Maya-maya, nagtanong si Ching Koy sa maliit na boses. Wala na ba siya? Tumanggo si So Yingzo. Oo, wala na siya. Nagpakawala ng mahabang hininga si Ching Koy nang halos bumagsak siya sa lupa. Pakiramdam niya, ang panandaliang pagpapahirap na pinagdaanan niya ay mas mabigat kaysa sa isang epikong labanan laban sa Black Ink Clan. Biglang bumulala si So Yingzo. Senior brother, ang bibig mo. Namutla si Ching Koy. Ano ang nangyari sa aking bibig? Pinitik siya ng maliit na batang babae, at kahit na wala siyang nakitang anomalya, naisip niya na maaaring may ginawa itong kahindek-hindek sa kanya. Tinakpan ni So Yingzo ang kanyang mga labi at humajijek. Wala iyon. Anong nangyari? Tanong ni Ching Koy dahil masama ang pakiramdam niya. Umikot si So Yingzo. Wala talaga. Iminungkahi ng nanginginig niyang balikat na pinipigilan niya ang pagtawa.
Ang pakiramdam ng pagkabalisa sa puso ni Chingkoy ay tumindi at mabilis niyang kinuha ang isang artifact na parang salamin at sinipat ang kanyang refleksyon. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng madilim na ekspresyon. Iyon ay dahil nakikita niya mula sa refleksyon na ang kanyang mga labi ay namamaga, parehong hindi kapani-pani walang matambok, literal na nagbibigay sa kanya ng isang malaking bibig. Gayunpaman, hindi niya alam ang ganoong matinding pagbabago ngayon. Kung hindi niya nakita ang sariling mukha sa refleksyon, hindi siya maniniwala. Siya ay nasa bingit ng pagpatak ng mga luha. Paano niya haharapin ang sino mang may ganoong katawa-tawang tingin? Ang maliit na batang babae ay halatang gustong ipaalam sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagiging malaki ang bibig. Nang iangat niya ang kanyang ulo ay basang-basa na ang kanyang mga mata sa luha. Junior sister, mas gugustuhin ko pang mamatay. Sumimangot si Soyingzo. Iyong dumating. Kinabukasan, nagtungo si Yang Kai sa Eastern Army Headquarters upang hanapin si Tang Qiu. Dapat ay ipinaalam ni Tang Qiu sa lahat ng nasa Army Headquarters ang tungkol sa pagbisita ni Yang Kai, kaya hindi siya sinisiyasat ng sinuman. Maya-maya, may naghatid sa kanya sa conference hall. Kasama si Tang Qiu, mayroong 4 na tao sa conference hall, lahat ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm. Nang makita si Yang Kai, mabilis na tumayo si Tang Qiu mula sa kanyang upuan at ipinakilala siya sa 3 pang tao. Sila ang iba pang army commanders ng Yinyang Pass. Gayunpaman, natulala si Yang Kai habang nakatingin sa Northern Army Commander na si Fei Yushan. Ikaw. Napangiti si Fei Yushan. Ano? Nagustuhan mo ba ang aking mga sugar-coated na hawthorn na prutas? Ako mismo ang gumawa nito, kaya dapat masarap sila. Itong Army Commander ng Northern Army ay walang iba kundi ang matandang manloloko na nagbebenta ng mga sugar-coated na hawthorn na prutas sa marketplace. Ang paghahayag na iyon ay nagpagulat kay Yang Kai. Bukod dyan, nakita na rin niya noon ang Western Army Commander na si Liu Jiping. Sa katunayan, halos araw-araw niya itong nakikita nitong mga nakaraang araw. Iyon ay dahil siya ang may-ari ng Lin's Steamed Bun Restaurant. Walang maniniwala na ang Army Commander ng Western Army sa Yinyang Pass ay maghahanda ng dough at steamed stuffed buns sa marketplace habang ang Army Commander ng Northern Army ay magbebenta ng sugar-coated hawthorn fruits. Sa nakalipas na ilang araw, gumastos si Yang Kai ng maraming pera para makabili ng kanilang mga paninda. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ang Army Commander ng Southern Army na si Wu Qing. Si Wu Qing ay matipuno, at siya ay mukhang isang taong hindi umiimik. Gayunpaman, ang marketplace at ang Army Headquarters ay dalawang magkaibang lugar. Sa pagpapakilala ni Tang Qiu, binati ni Yang Kai silang lahat. Habang sinusuri nila si Yang Kai, malumanay na tumanggaw si Wu Qing. Talagang talentadong binata ka, mapagpakumbaba na sumagot si Yang Kai. Maraming salamat sa iyong papuri, Senior. Ikinaway ni Wu Qing ang kanyang kamay. Marami na akong narinig tungkol sa ginawa mo sa Blue Sky Pass. Nakamit mo na ang mga kamanghamanghang bagay noong ikaw ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, at ngayon ay nasa 7th grade ka na. Walang kapantay ang Wu na ito para sa iyo, at hindi mo kailangang maging labis na mapagpakumbaba. Kung hindi ka lang malakas, hindi ka namin hiniling na pumunta dito. Tumanggaw si Tang Qiu. Yang Kai, sigurado akong alam mo na ang dahilan kung bakit ka namin hiniling na pumunta rito. Tumanggaw si Yang Kai. Kailangan kong pumasok sa teritoryo ng Black Ink Clan, pagkatapos ay hanapin at tukuyin ang Black Ink Disciple na maaaring magpino ng mga worship. Tama iyan. Pinasadahan ni Fei Yushan ang kanyang mga daliri sa kanyang balbas. Ang bagay na ito ay may napakalawak na implikasyon, kaya kailangan nating gumawa ng tamang plano. Kung hindi, hindi namin isasaalang-alang ang pagkakaroon ng isang junior na tulad mo sa isang panganib. Bukod dito, mayroon kang karanasan na magpanggap na isang Black Ink Disciple noon, at hindi ka mapapantayan pagdating sa pagtakas. Pagkatapos ng isang talakayan, naniniwala kami na ikaw ang pinakaangkop upang isagawa ang gawaing ito. Iyon ang dahilan kung bakit ka namin inilipat mula sa Blue Sky Pass sa lugar na ito. Sa isang tame-time na pagpapahayag, sinabi ni Liu Jiping. Mula noong unang panahon, ang mga barkong pandigma ay palaging ang pinakamalaking bentahe ng ating human race. Kung ang Black Ink Clan ay namamahala upang pinuhin ang kanilang sariling mga warship at i-deploy ang mga ito sa malalaking digmaan, ang ating kalamangan ay mawawala ng tuluyan. Sa panahong iyon, masisira na ang pundasyong ipinamana sa atin ng ating mga ancestor. Kung ganoon, paano natin haharapin ang ating mga ancestor kapag pumanaw na tayo sa hinaharap? Naiintindihan ko, mataimtim na sagot ni Yang Kai. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling kong pumunta sa Yinyang Pass.
Natutuwa akong naiintindihan mo. Tumanggaw si Tang Qiu na may kasiyahan. Hayaan na natin ang paghabol. Sabihin sa amin kung ano ang iniisip mo at kung ano ang maaaring kailanganin mo para makatulong sa plano. Sasagutin namin ang iyong mga pangangailangan hanggat kaya namin. Matapos itong pag-isipan, nagtanong si Yang Kai. Gaano karaming impormasyon ang nakalap mo sa ngayon? Umiling ang mga army commanders. Sinabi ni Tang Qiu. Sa totoo lang, kaunting impormasyon lang ang natipon namin. Ito ay halos balewala. Nakakita lang kami ng pseudo-worship na ginamit ng Black Ink Clan mahigit 10 taon na ang nakalipas. Kung sino ang gumawa nito o kung saan ito ginawa, wala kaming ideya.